Yes, boss. Narinig kong sagot muli ng isa sa mga tauhan nito. So, this is the reason why he's so busy. But I don't need him to find justice for me. Gusto ko ako mismo ang magkakamit ng hustisya para sa pamilya ko. You will not get anything from me. I will not betray my boss. Nauutal na sagot ng isang lalaki. His voice has taken an Italian accent. I'm sure that he is not local. He's foreigner. If I were you, I will forget about loyalty because right now, I'm the one who will decide whether you live or die. You're the one who pulled the trigger and follow your boss order. If you tell me everything, I will let you live. Narinig kong tura ni Sander. No, he can let him live. I don't care about Sander's plan, but I want every one of them dead. Hindi na ako nagdalawang isip at walang inhibisyong pumasok sa loob ng basement at binunot ang baril na nakasuksok sa bewang ng isa sa mga bodyguards at mabilis na tinotok yun sa lalaking nakagapo sa gitna ng kwarto. Nakaluhod at puno ng dugo at pasa ang mukha, dulot ng labis na pagkabugbog. Mabilis kong kinalabit ang gatilyo nang lumapat ang dulo ng baril sa ulo ng lalaki. Halos lahat ng naroon ay nagulat sa biglang pagpasok ko at pagbaril sa hostage nila. I don't care about your plan, but I don't want any of them to live even just for a day. I want them all dead. Malamig na baling ko kay Sander na hindi makapaniwala na nagawa kong pumatay ng tao. Madalas akong isama ni Jeanette noon sa firing session niya tuwing weekends kaya natuto akong humawak ng baril. I didn't know what got into me para magawa kong pumatay ng tao nang walang pag-aalinlangan. Maybe it's because I'm already dead inside. I don't really feel anything right now. All I want is justice. No, I want revenge. Justice has nothing to do with this. Ang makulong sila ay hindi sapat para sa kasalanang ginawa nila sa aking pamilya. I will not let him dictate me on what I should do with my life. Are you hearing yourself, Andy? Do you think this is what your family wants? For you to become a killer? Look at what your anger do to you. You killed a man without blinking. Mataas ang boses na tura nito sa akin. Mukhang unti-unti na rin nauubos ang pasensya niya dahil sa pagmamatigas ko. I don't care about what my family wants, Sander. They're dead. Hindi na nila masasabi sa akin kung ano ang gusto at ayaw nilang gawin ko sa buhay ko dahil patay na sila. Pinatay sila ng mga hayop na kaya ako nagawa ito at hindi rin ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Puno ng galit na turan ko kay Sander. How do you think would you do that? Hamon niyang tanong sa akin. Napatigil at natahimik ako sa kanyang tanong. Oo nga naman, I find him. I don't know anyone and I don't have any resources. I know how to fire a gun but I don't know how to fight. I killed that guy because it was close range pero paano kung totoong bakbakan na? Kakayanin ko bang lumaban? Bukod pa dito, I don't even have any idea kung sino ang kalaban ko. See? You don't even know where to start. So, don't even have the resources para gawin ang gusto mong mangyari. Sarkastiko niyang sabi sa akin. You would help me, right? Nautal kong tanong dito. Tama na. Tama siya. Napuno ng galit ang buong puso't isip ko. Kaya hindi ko naisip kung paano ko nga ba labanan ang grupong pumatay sa pamilya ko. But Sander will help me, right? He has been there all this time. Kahit na hindi ito nagpapakita sa akin, ay alam kong gumagawa ito ng paraan upang matulungan ako. No, I would never let you take another life. I will never allow you to enter this kind of life. This is not the life I imagined for you, for us. I will immediately arrange your transportation so you can live into a safe place. Walang buhay na sagot nito sa akin. You can do that to me, Sander. I won't live until I achieve my goal. And that is to revenge my family. I will not leave you. Matapang kong saad sa kanya. Stop being so stubborn for once. Andy, can't you see? This is all my fault. Your family is dead because of me.
They targeted you because my enemy knows that you are my weaknesses. You are my weakness. You see? You see now, Andy, all of this happened because of me. Do you still want to stay? Napatigil ako sa kanyang sinabi. Although I already had an idea that all of this has something to do with him. Hindi ko pa din matigilan ng marinig ito mismo sa bibig niya. You see, Andy, years ago, I had been entangled in this chaotic life of crime and syndicate. All throughout those years, I accumulated a lot of enemies. They are just lurking around, waiting for the perfect time to attack. I thought I could protect you, but I failed. My eagerness to be with you cost me the life of your family. I won't blame you if you get mad at me, or you will curse me. Patuloy nitong paliwanag. Although I know that everything that happened has something to do with him, I never even tried to put all the blame on him. He's not the one who pulled the trigger. He's not the one who wants my family dead. That's why I don't see the reason to get mad at him. I know, Sander, he will protect my family as far as he can, but God has another plan. If you really felt sorry about what happened, then you should at least support me with my vengeance. Train me. Teach me everything. I want to learn how to fight so I can kill them with my bare hands. Puno ng puot at galit ang mga mata ko habang nakatitig sa napakagwapong mukha ni Sander. No, walang pag-alinlangan niyang sagot sa akin na talaga namang ikinagulat ko. What? Iritado kong sagot sa kanya. I will not let you be part of this world. This world is not for you. I'm sorry, but I will ask you to leave. Malamig na turan niya sa akin. Seriously? This is what I get for not blaming you with everything. What happened? Nalilito at puno ng iritasyon kong tanong sa kanya. I really can't understand him and I am very much confused right now. You can blame me all you want. I would rather choose that than watching you turn into a cold-blooded killer. You should have seen your face in your eyes while you hold the gun in your hand, and especially the moment you pull the trigger. You look like it was not your first kill. It literally gives me chills. I haven't seen you that cold-hearted, and I'm afraid that you would lose your humanity along the way if I let you be part of this. Hindi katulad kanina na puno ng inis ang mukha ngayon ni Sander. Ang mukha nito ngayon ay punong-puno ng pag-aalala. I don't care what would I become. Hindi na importante sa akin kung ano man ang kahinatnan nito. Ang mahalaga ay makamit ko ang kaparusahang nararapat sa taong gumawa nito sa pamilya ko. Matigas ko pa rin sabi rito. I won't let you, Andy. I would never let you get yourself lost in this chaotic world. I want you to leave my house and never show your face to me ever again. Walang emosyong baling nito sa akin. Don't do this to me, Sander. I need you now more than ever. Kung kanina ay nanatiling matapang ang aking boses ngayon ay tila nagmamakawa ko rito. I'm doing this for you, Andy. I want you to leave now. I'm breaking up with you. Malamig na baling nito sa akin. No, please, don't do this. Akala ko ay naubos na ang mga luha ko, ngunit nag-uunang pumatak ang mga luha ko sa aking pisngi. You left me with no choice, Andy. Pagkasabi noon, ay mabilis itong lumabas ng kwarto na aming inuukupa. Agad ko naman itong hinabol upang makausap muli. Sander, wait. We need to talk. Don't do this to me. Please? Sigaw ko dito habang hinahabol ko pa rin ito. Sumunod lamang ako rito at hindi pa rin tumitigil sa pagtawag sa kanya. Bagya akong napatigil nang huminto ito sa tapat ng isang kwarto. Kumatok ito roon habang patuloy pa rin ang pag-iignora sa presensya ko. Sander, pahabol na tawag ko. Nagulat ako nang mapagtanto kong sino ang nagmamay-ari ng silid na yon. Hi babe, malanding bati ni Daisy nang mabungaran si Sander sa labas ng kanyang silid. Hi, malamig na bati nito sa babae. Pagkatapos ay walang seremonyang kinabig ni Sander si Daisy at mariing pinupog ito ng halik sa labi. Ako naman ay natiling tulala at halos hindi makakilos dahil sa gulat ng biglang pagbago ng ugali ni Sander. No, pumasok
ang dalawa nang hindi napuputol ang mga labi habang ako ay nanatiling nakatayo roon. Saka lamang ako natauhan nang marinig ko ang lagabog ng pagsasara ng pinto. Nang bumalik ako sa aking kamalayan ay malakas akong kumatok sa pinto ng kwarto. I need to talk to him. I know Sander. He's doing this on purpose. He can't just be caring for me for a second then be intimate with Daisy in a snap. He's doing this to push me away and I won't let him. Malakas kong kinatok ang pinto ng kwarto nila. Ilang katok pa ang nakalipas ng bumukas yun at bumungad sa akin ang nakangising si Daisy. Hindi ko ito pinansin at bagay ko pang pinangga ang balikat niya gamit ang balikat ko. Tila naman hindi yun ininda ng babae at nakangising isinarado ang pinto at dahan-dahang bumalik sa kandungan ni Sander na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kama na nasa gitna ng silid. Natulos ako sa aking kinatatayuan habang pinapanood ang bawat kilos nilang dalawa. Nais kong sigawan ang dalawa nang magsimulang maghalikan sa harapan ko na tila ba hindi nila napapansin ang presensya ko. Stop this, Sander! Sigaw ko dito. Ngunit hindi naman ako pinansin ito at pinagpatuloy lang ang pakikipaghalikan kay Daisy na nakakandong sa kanyang mga hita. Sander! Muling sigaw ko upang makuha ang atensyon nito. Sander! Muling sigaw ko upang makuha ang atensyon niya. Bahagya naman itong tumigil at tila ba nainis na tumingin sa akin. What? Do you want to join? Come here. I'm in the mood for threesome today. Nakangising tura nito sa akin at pagkatapos ay muling hinalikan si Daisy habang ang tingin nito ay nanatiling nakapako sa akin. Tuloy-tuloy ang daloy ng aking luha habang pinapanood ang dalawa. Tila mas lalong piniga ang aking puso nang makita ko kung paano naglakbay ang mga kamay ni Sander sa masisilang parte ng katawan ni Daisy. Finally, his hand settled on top of her vagina. I can see it clearly, but based on Daisy's face, Sander is massaging her vagina. Yes, baby, put your fingers inside me. Ah, that is so good. Oh, narinig kong ungal ni Daisy. Ako naman ay nanatiling tulala sa ginawa ng dalawa. Leave now, Andy. This is more than enough. Saway ko sa aking sarili, ngunit ang aking mga paa ay tila may sariling isip at nanatili pa rin kung saan ako nakatayo. Please stop doing this, Sander. Pabulong kong sabi sa kanya habang ang aming mga mata ay nanatili pa rin magkadugtong. Tumigil ng bahagya si Sander sa kanyang ginagawa bago ito nagsalita. If you won't join us, you can leave now. I expect that you already left the house when we're done here. You can leave now. Malamig nitong sabi sa akin. Tila naman wala ng lakas ang aking mga paa para humakbang palabas. Kahit gustuin ko mang umalis na sa loob ng kwartong yon ay hindi ko magawa. Nang makita niyang wala akong balak kumilos sa aking kinatatayuan, ay mabilis itong tumayo mula sa kama at lumapit sa akin. Malakas siyang hinila ang aking braso at halos pakalagkad niya akong hinila patungo sa pinto. Nang tuluyan na akong makalabas ng kwarto, ay malakas niyang ibinalibag ang pinto sa aking harapan. Ilang minuto pa akong nanatiling roon at hindi na gumawa ng kahit anong kilos. Ang aking mga luha ay patuloy lang sa pag-agos mula sa aking mga mata. Mula sa aking kinatatayuan ay dinig na dinig ko ang bawat ungol at halinghing ng dalawa. Sa kabilang panig ng pinto, hindi ko na maalala kung ilang minuto na nga ba akong nakatayo roon at tila walang buhay na nakatitig sa saradong pinto. Nang mahimasmasan ako ay saka walang buhay akong naglakad patungo sa silid kung saan naroon ang aking mga gamit. Wala akong sa aking sarili habang nag-iimpake ng gamit na dadalhin ko sa aking pag-alis. Habang naglalagay ako ng mga damit sa aking bag, ay tila ba tinatakasan ako ng lakas at bigla na lamang akong napaluhod sa sahig at saka walang hupay na umagos ang aking mga luha. Sa huling pagkakataon ay hinayaan ko ang aking sariling malunod sa kalungkutan at damhin ang lahat ng sakit. Pagkatapos nito, pinapangako kong hindi mo na ako kayang saktan. Sander Rodrigo de la Torre. Ito na ang huling luhang ilalaan ko sa iyo. Sander, this is the right thing to do. This is for the best.
Seeing how Andy changed from one person to another in just a certain turn of events really frightened me. All these years, all I did was to protect Andy, first from my mother, and now this. I waited 10 long years and settled everything about my past before seeing her again, but I guess it's too early. I haven't thought about her and her family and the impact of my past to them. This is all my fault 10 years ago. Break up with her, Sander, or I will make her life a living a hell, including her family. Banta sa akin ng aking ina. You can't make me do that, Mom. I love Andy, and I will fight for her, even if that means that I have no protect her from you. Mariing sagot ko sa kanya. Protect her with what? I already bought the land where her house is located. I can make their life miserable in just a snap. My son, this is what money can do. So tell me, how can you protect your life, your little girlfriend of yours when you are still relying on our money? As long as you are under with my wings, my words are the golden rule here. Mataray na turan sa akin ng aking ina. Hindi agad ako nakasagot. She's right. I'm still young and still in college. All that I have right now came from my family. Well, kahit isa ay wala akong pagmamayari rito. And if you still push on being with her, I will make sure to remove her scholarship from her current school. I have connection, my son. I can do all of that. I do not stop this nonsense. Banta muli niya sa akin. I love her and I will do everything to protect her. Ma'am, no matter what it takes, yun lang ang tangi kong nasabi sa kanya at tumalikod na ako upang lumabas ng mansyon. Wala sa sarili akong sumakay sa aking sasakyan at biglang bumalik ang aking isipan kung paano nga ba ang lahat ng ito nagsimula.